Pwede nga ba tayo magtrabaho sa ibang European country kahit ang gamit nating visa ay Poland working visa? Pwede nga ba tayo magtrabaho sa ibang European country kahit ang gamit nating visa ay Poland working visa? Pero wait lang, may sasakyan pa. Okay, pwede na. Ayan, so ang sagot po ay pwede tayo magtrabaho, but kailangan natin idaan sa tamang proseso. So ano ba yung tamang proseso na yan? So dahil nga yung ating visa, yung gamit natin na visa ay pang Poland working visa, dito na tayo dumaan, no? So dahil nga ang ating gamit na visa is Poland working visa, so kailangan may convert natin yung ating visa kung saan man tayo pupunta. Like pupunta tayo ng Spain, Italy, Italy, France, yan. So kakailanganin natin na mapalitan ang ating ginagamit na visa. At magagawa lang natin yon kapag nakahanap tayo ng employer na tutulong sa atin sa lugar na pupuntahan natin para magtrabaho. Okay, malinaw po ba yon? Yung iba nating mga kababayan, ang ginagawa po nila ay nag-work lang saglit dito sa Poland, tapos yun, alis na, punta na sa ibang lugar dito sa Europe dahil nga nalilitan sila sa sahod dito kumpara sa ibang European country. Okay, pero para naman sa amin, hindi muna kami lumipat sa ibang lugar. Gawa nga ng sa ibang lugar napapagtanto namin na malaki nga ang sahod, malaki rin naman ang cost of living. Kaya yon, parang bawi lang. So minabuti namin na dito na muna mag-stay sa Poland, dito na muna magtrabaho hanggang sa makaipon at makapag-pundar kahit paano, hanggang sa yun, maging ready na kami para sa iba namin sa mga next plan namin. Pero yun, advice ko sa inyo mga kababayan na dapat bago kayo lumipat o mag-cross countries, make sure na prepared po tayo. Prepared tayo sa gagastusin natin doon, sa panggastos, kasi yung ibang mga kababayan, experience nila, hindi agad nakahanap ng trabaho, and then iba sa kanila nakahanap man pero mga part-time job lang, so hindi talaga siya pang full-time na trabaho. Kahit malaki yung sweldo nila per hour, but still maliit pa rin gawa nga ng yun, kailangan totally prepared po tayo bago tayo mag-desisyon na lumipat. Kasi based sa mga experience ng iba nating mga kababayan, so nahirapan talaga sila maghanap ng permanenteng trabaho. At yung iba nga mga kababayan, yung mga nagpunta ng Spain,
natagalan sila bago makakuha ng trabaho, umabot ng 3 months. O sa babae, madali lang, based sa mga kwento ng ating ibang kababayan doon. So sa babae, madali lang. Pero sa mga lalaki, mahirap makakuha ng trabaho kapag wala ka pang documents. Kaya siguro mas maganda, bago ka pumunta doon, hanap ka muna ng employer habang nasa Poland ka, and then saka ka na pumunta doon kapag ka sure na mayroong kang employer. At ang karamihan trabaho doon, pag wala ka pang documents, sa bahay. Example lang yun ha, pero kapag mga skilled worker po tayo, yung mga electrician, mga ganyan, pag may mga skills, so iba po yung sitwasyon. Siyempre mas marami silang option at saka mabilis makahanap ng employer. Okay, so sana ay may natutunan kayo mga kababayan, lalo na dun sa mga papunta pa lang ng Poland. At sabi ko lang na huwag po tayo magmadali sa mga hakbang natin. So step by step lang po tayo. Mas maganda pa rin pagdating dito sa Poland, mag-stay muna kayo, trabaho muna kayo ng kahit mga 1 year ganyan bago kayo pumunta sa ibang lugar. At inuulit ko, hindi ko po sinasabi na legal po na pupunta kayo sa ibang bansa para magtrabaho, but may proseso, kaya piliin po natin dumaan sa tamang proseso. At yung proseso na yon ay dapat makahanap muna tayo ng employer na mag-sponsor sa atin para makapag-process tayo ng documents doon sa lugar na nilipatan natin, at makapag-process tayo ng visa. Okay, so yan lang. Maraming salamat sa panonood at kita-kita ulit tayo sa susunod na